Marami pang ibang bagay kung bakit mas prefer ko ang tarp at hindi na ulit ako gagamit ng tent. Isa doon ay napakarami kong setup na pwedeng gawin sa tarp lamang. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome to Pawai. Dito tayo ngayon magka-camp for tonight. At bago tayo magsimula, kaya ng dating gawi sa lahat ng bago sa ating channel, wag po sana kayong umasa na kayo ay may matututunan dito sa mga ating pinagagawa, dahil ang mga ginagawa ko dito ay trip lang. Sinishare ko lamang po yung ating experience. So kung may matutunan kayo, thank you. Kung wala, ganun talaga, hindi po ako expert. Enjoy. First time nating babaybay ng ganito kahabang buhanginan. Kaya nagbawas na tayo ng hangin. Siguro mga nasa 12 15 yung ating PSI. Gandang spot nito. Mga naipong siguro yan, ulan nung mga nakaraang bagyo. Fresh water sana. Ganda. Kaya lang ang problema dito, masyadong malapit sa kalsada. Mayat maya may dadaan. Ang ganda talaga. Pero tignan pa natin doon sa bandang dulo ng kalsada kung saan puro buhangin na talaga. Baka may maispatan tayong mas maganda. Problema din dito, walang panggatong, puro damo lang. Meron na nag-iisang puno sa kakubo. So try pa natin doon. Lalo't palubog ng araw, kailangan makahanap na tayo ng spot. Mukhang dito na ang dulo ng kalsada. Ngayon, maghahanap na lang tayo ng ruta paakyat doon. Sana lang hindi tayo mabutasan ng gulong, dahil yung mga nakikita nyo halaman na yan ay mga matitinik na halaman. Kasi sa mapa merong daanan sa may beach para makaakyat doon sa may cliff, yung Kulili Point. Doon na lang tayo dumaan. Ayokong tahakin tong dito sa may dunes, baka matusok yung gulong natin. Pero tayo nakausap na lokal at tinuro sa atin yung daan paakyat doon sa spot natin. Ay ay ay, magdasal na lang tayo na hindi tayo matutusukan ng gulong dito. Camping in the desert. Nice. Una ka pre, para may subject ako. Salitan tayo. Oh. Nagbawas ka ba ng tigas pa rin eh. Ayan pala si Clyde, kasama natin. Kanyang channel ay Ako Si Clyde. Nag-uusap kami ngayon gamit yung aming Freecon FX Pro na out of stock na kasi dami bumili. Ito kasi pinakamagandang Freecon ngayon dahil mabilis mag-connect, saka mesh connection na. Pero pwede pa rin siya i-connect sa ibang model, universal pairing pa rin.
naranasan mo lang. Tigas ng likod mo eh. Dapat yung feeling mong ano, feeling mo flat na. Oo, tigas pa yan oh. Akit lang tayo sa itaas para i-scout yung spot para hindi na pahirapan si Clyde kung sakaling pangit. Pero feeling ko doon yung mas maganda spot. So mga kaibigan, ang kagandahan ng PG1 o mga similar na motor. Kung kayo ay nagbabalak na bumili ng inyong first motorcycle at kayo ay adventurous kagaya ko, PG1 na kayo. Eh magpapauto sa mga adventure scooter. Meron akong ADV. Nakuha niyan. Pasensya na po sa mga naka ADV. Maganda naman talaga yung ADV, komportable sa mga long ride. Kanya lang eh, pag mga river crossing na, mali, bangin pre, mali. Dapat pala umikot ako dun pabalik. Nalaglag tayo sa bangin mga kaibigan. Buti na lang mababala yung bangin. Sa dinami-dami ng inikutan natin, dito rin tayo na uwi. Doon sa panda nakita natin kaninang malapit sa kalsada. Kasi ito na yung pinaka-safe, pinaka-perfect spot. So, dito na tayo mag-settle. Okay lang. Ang gagawin lang natin ngayon na shelter ay simple lang na setup. Sa mga bago pala sa channel natin, hindi ako mailing mag-tent. Lagi kong gamit ay tarp. Dahil nabibigatan ako sa tent. At dahil yung hangin ay medyo consistent at may inaasahan tayong parating na bagyo, si Pipito, kailangan yung shelter natin medyo mababa para kung sakali man lumakas yung hangin ay hindi tayo masiraan ng shelter. Ito ang final product ng ating tarp shelter. Meron lang tayong isang problema. Maraming damo sa loob. At hindi ko sure kung merong mga maliliit na tinik dyan na maaaring makabutas dun sa ating inflatable bed na kaisa-isang tulugan natin ngayong gabi. Kaya wala tayong choice kundi linisin. Na ngayon ko lang naisip, pasensya na po. Alam niyo naman, ang mga bagay na ginagawa ko ay talagang hindi ko pinag-iisipan ng maigi. So ngayon natin siya lilinisan imbis na kanina. Pero okay lang, mukhang konti lang naman mukha. Kaya natin yan, linisan natin sa loob.
Alright. Tulugan. Done. Next. Luto na tayo ng ulam. Basag yung isa sa mga itlog natin. Buti na lang tatlo yung dala natin. At buti na lang meron tayong water source. Meron kasing stream dito. Yung naipong tubig ng umulan na sinipsip ng buhangin ay ngayon lumalabas sa ibabaw bilang maliit na stream. Yan ngayon yung nasa harapan natin. Tapos diretso siya doon sa pond na nakita natin kanina. Dito lang tayo nag-setup ng camp sa malapit sa stream para may hugasan tayo. Para sa ating dinner, ang lulutuin natin ay chicken noodle soup aka sopas. Pero bago yan, magsiga muna tayo dahil medyo matagal-tagal yung pagpapakulo ng ating chicken. At para sa siga natin ngayon, gagawa tayo ng underground, hindi siya underground eh. Oh, tama, underground rocket stove. Oh, mas kilala sa tawag na Dakota fire hole. Nagbago isip ko. Dahil wala naman ng hangin, hindi natin kailangang itago yung ating siga. Gagawa tayo ng Swedish stove na hindi natin na-accomplish last time. Ngayon natin i-redeem ang sarili natin. Basang-basa pa mga kaibigan. Pero no choice tayo, yan lang meron tayo ngayon. Tsaga tayo sa usok. Nip na yan. Kung kailan nalagay ko na yung mga kahoy saka umihip na naman yung hangin. Kala ko wala na eh. Balik tayo sa original plan. Hukay tayo. Sabi naman sa inyo, marami tayong mga kapalpakan sa mga pinagagawa natin dito. Pero ang importante, natututo tayo. Next time, sabi ko na kanina nag-expect tayo ng hangin eh. Bakit ako magsisiga sa ibabaw ng lupa? Next time, paninindigan na natin ang mga desisyon natin. Ay. So dito galing ang hangin. Ang butas natin napasukan ng hangin ay dito. Tapos dito yung lagayan ng gatong. Madaming benefits tong ganitong type ng paapoy. Una, pag ganitong mahangin, since underground yung apoy, hindi siya masyadong naapektuhan ng hangin. Pangalawa, yung hangin actually ang nagpapalakas sa kanya dahil dito sa butas na to. So sinadya natin yung butas ay galing sa direksyon ng hangin. So pag pumasok yung hangin dyan, ayan o, pinapalakas niya yung apoy. Kahit pag binugaan ko yung butas dito, makikita nyo.
Handa ko na sana yung gulay. Kaya lang feeling ko kailangan natin ng lamesa. Sabi ko kanina, gagawa pa tayo ng noodles natin. Pero may mga bagay talaga na mas magiging isuko mo na lang. Kagaya ng paggawa ng noodles. Lalo na kung 12:49 na ng madaling araw. Simula tayo magluto ng alas 8, 9, 10, 11, 12. 5 hours mga kaibigan. So nandiyan yung question na ba't ko pinapahirapan ng ganito yung sarili ko, no? Well, una, padaanin muna natin yung mga naka 4x4 kasi nasa likod lang natin yung trailer. Ayan. Para may party doon sa may tambayan ng mga 4x4 eh. Well, una, syempre para sa inyo, para sa mga audience natin, na sanayan na natin na bigay yung makakaya natin, bigay natin yung buo para sa kagaganda ng video natin. Saka pangalawa, ito yung mas importante, ito kasing ginagawa ko ay alam na to ng mga dati na sa channel natin, pag-iipon ng experience. So kahit nahihirapan tayo sa kabuuan naman ay nakikinabang tayo kasi nakakaipon tayo ng mga skills, ng knowledge na dala nung experience at lalo na nung mga paghihirap natin kagaya ng pagtitiis sa usok. Bakit pupunta sa akin yung usok? Shoutout nga pala to the following: Michael J4348, kay DY Alung. Sila mga nag-suggest na gumamit tayo ng efficacent oil panglaban sa mga nangangagat na insekto. Salamat po sa inyo, sinubukan ko ang inyong suggestion at hindi siya gumana sa akin. Sadya yata talagang magkakaiba yung level ng ng pagiging anong tawag dito, yung lakas ba ng pagka-attract ng lamok sa atin at iba pang nangangagat na insekto. Sa dugo ba, sa amoy, sa kulay ng balat, hindi ko alam. Basta sa amin sa pamilya ako ang pinakalamukin. Nakakarami na ako ng kagat. Tatanungin ko yung mag-ina, wala, hindi daw sila nilalamok. Meron ding nagsuggest na gin. Mabisa daw ang gin sa lamok, sabi ni NC De Guzman. Diyan naniniwala ako, no? Kasi nga pag uminom ka ng gin,
at may tama ka na, di mo na iindahin ng mga kagat ng lamok. Salamat brother, kaya lang hindi na ako umiinom eh. Stop na ako years ago. Ang susubukan ko ay ang suggestion ni The Bearded Camper PH, yung off deep wood spray. Ngayon ko lang narinig yung variant na yun ng hindi off lotion, spray nga eh, yung off na product. At wala akong nakikita sa Mercury Drug, so hahanap ako sa Shopee at susubukan ko siya. Pinita lang natin at binalawan natin ito dun sa stream. Ang daming etchas ng baka o kalabaw ata. Mahirap na. Gusto nga palang i-shoutout si Chloe, anak ng kaibigan ko na si Viernes, ang creative director sa Freedcon Intercoms. Salamat Chloe, buti ka pa nanonood sa atin at sumusubaybay palagi. Di kagaya ng tatay mo, naturingan na matalik kong kaibigan, ay napapanood lang ako kapag pinapanood mo ang video natin sa inyong TV. Maraming salamat Chloe. Nakita nyo kanina yung manok natin naka ziplock. Bukod sa ginaya ko na ang style ni Outer Boys, ay nilagyan ko yun ng asin. Bali defrost, hindi siya defrost, bali ano siya, ang tawag dun, frosted, tama ba? Tapos nilagyan ko ng asin as per advice ni Clyde. Tapos yun, binahin namin hanggang dito, Paway, mula Pangasinan, 6 hours. Pagdating dito, malamig pa naman siya at hindi nangamoy. So thank you Clyde sa suggestion. Hindi ko na kailangan ngayon magpao ng cooler o ng aqua flask. Maalat nga lang. Hindi ko na banlawan na maayos. At dahil inasinan ko pa yung kinakain ko, yun, para akong humihigop ng tubig dagat. Pero wala tayong magagawa. Gutom na ako eh. Saka wala na akong inumin tubig. Isinan natin to. Walang ko lang, naiinom ako ng tubig dagat. Sana kumuha na lang ako doon sa dinaanan namin dagat. Meron pala tayong lemon. Limutan ko. Ayun! Solid! Mauubos ko na siya. Bawing bawi. Para ba yan? Papahinga na tayo. Pero di pa ako makatulog. Kaya magpapaantok tayo gamit ang video ni Brother Eli ng Eli Motor. Dahil ang kagandahan dito ay malakas ng signal. Kaka-upload niya lang nung kanyang video nung huling biyahe namin eh. Oo nga pala, nag-camp kami dito dahil sa Pagudpud talaga ang destination namin, kaya lang inabot na kami ng dilim o magdidilim dito sa Paway, kaya nag-decide kami dito na lang. So bukas o sa susunod na upload, Pagudpud tayo magka-camping.
Magandang umaga mga kaibigan. 3 oras lang tulog natin. Natulog tayo 3:00. Ang oras natin ay 6:32. Pero kanina pa ako gising mga 6:00. Sinubukan ko lang matulog ulit pero wala na. Next time nga magluluto na lang tayo ng simple para hindi naubos oras natin sa luto. Ito talaga naubos yung oras kagabi. Ayos lang. Yan talaga para sa ikagagandahan ng ating likha. May nakapasok na insekto sa loob. Saan galing yan? Ito talaga isa sa best investment ko. Ang ating kulampo. Isip ko kung mag-aapoy pa ako para ipainit yung ulam mo o pasuyo ko na lang kay Clyde. Napakaluwag dito sa loob natin, no? Ito kagandahan din ng paggamit ng tarp bilang shelter versus tent. Pag gusto mong luwagan, magawa mo ng paraan. Tapos kapag umulan, pwede tayo magluto sa loob. As long as hindi mausok yung pangluto. Sa tent, di ka naman makakapagluto sa loob. Kailangan mo pa rin ng tarp. Pero kung may tarp ka, hindi mo na kailangan ng tent. Bisitahin natin tong kaibigan nating si Clyde. Huwag kang bastos, sumarap ka. Ayan ang setup ni Clyde. Morning. Alis, bushcraft na bushcraft. May ano din pala si Clyde, oh. Inflatable bed. Pwedeng makakita, pre. Kumpara natin yung generic dun sa nature hike. Kasi nga marami nag-comment na madali daw mabutas yung inflatable bed. Na totoo naman. Pero depende pa rin kasi sa material. Tiwala na ako sa nature hike. Gawa ng dry bag ko, nature hike. Napakatibay. So yun ang binili ko. Material. Manipis. Ay, oo. Manipis. Pareho silang design pero yung material iba. Ibang klase yung ano yung nylon nung nylon ba tawag dito sa material na to? Makikita mo yung ano niya, yung kapal nung parang siyang may palamang mga ang tawag doon? Parang may textile siyang palaman. Oo. Nakita na rin ako ng ganun. Para siyang Parang sa mga tarps natin na may mga ay! Sira ko yung stop ni Clyde. Sorry, pre. Kabaon lang yan. Parang may mga ganito, may parang akala mo Para may fiber sa Oo, loob. para may fiber sa loob. Ganun yung tela ng nature hike. Ayan, parang plastic lang. Oo. Ingat lang talaga sa paglalapag Bukod sa mabigat ang tent, although meron yung mga magagaan na tent, lalo na pag pang solo. At ayoko ng hassle ng pag-assemble at pag-disassemble ng tent. Although minsan, mas hassle pa yung pag-setup ng tarp shelter. Marami pang ibang bagay kung bakit mas prefer ko ang
tarp at hindi na ulit ako gagamit ng tent. Isa doon ay napakarami kong setup na pwedeng gawin sa tarp lamang. At ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga yon. Bali itong setup na ginawa natin ay tarp tent or isang uri ng tarp tent. At usually ginagamit siya sa masamang panahon, mahangin, maulan. Kaya naman halos sarado siya. Ngayon pwede ko itong ibuka pa. Lalagyan ko na ng tali dito sa kanyang dalawang grommet ba tawag dyan, para maibuka. Pakita natin. Ayan, mas malaki yung opening nya, mas marami yung papasok na hangin kung sakaling nainitan ka sa loob. O kung nainitan ka sa loob, di sa labas ka. Tapos kung sobrang lakas talaga ng ulan, pwede rin naman natin siyang isara para hindi tayo naanggian sa loob. Ayan, hindi ka na masyadong mababasa sa loob. Basta umusod ka lang dun sa pinakadulo. Tapos meron din tayong setup na pwedeng gawin pag kagaya nito, maliwalas ang panahon, pero kailangan natin ng shade. Tapos kailangan din natin ng sapin kasi nga wala tayong tent eh. Rough setup lang, syempre hindi pulido, mabilisan. Pero gets nyo na yung idea. Meron ka dito sapin sa ilalim. Tapos dahil yung sapin mo ay mas maikli kaysa dun sa iyong bubong, meron kang shade kung sakaling sobrang araw or kung sakaling umulan para area mo paglutuan. Alat nga. Pero hindi na maligo. Next time ano? Dahil ayaw ko masaktan yung damdamin ni Derek. Bumbalayad shirt, available sa Shopee. Yun. Order na kayo. Iyan. May etiketa pala yan. Pakita mo yung etiketa. Ito. Yan. Kamukha ng sticker natin. Tapos sa likod, Ano? meron din siya naka-emboss na Direct Gino. Siyempre may etiketa ni Tibay G, yung ating Sa likod meron. maker. Ayun, nasa mangga. Ah, ito. Tagal mo na suot, di ko pa alam na may etiketa dyan. Kala ko nandito, meron din. Saan na bibili pre? Shopee. Sakto. Kukunti na lang yung stocks. Baka maubusan kayo. Hanggang December na lang siguro. Habol na kayo. Salamat po sa lahat ng mga bumili. Ito ang gusto ko sa boots ni Stitch Soul. Napakatibay. Ang hirap po yung maghanap ng boots na sukat sa inyo. Magpasadya na lang kayo. May dagdag pang kapal kung kayo ay maliit kagaya ko. Stitch Soul from Marikina. Gamang Pinoy. Tatak Pinoy. Kaya lagi pag pag ganito panahon, Di, tsaka pag umaga talaga. Okay ka niyan. okay lang yun. May pa naman taan. Katay kasi tayo ng rhinitis natin. Kaya papasin nyo,
Bisan pag gigising ako sa umaga, singot ako ng singot. Malala siya ngayon pag ano talaga, taglamig. Halos araw-araw. Patong-patong na yung puyat, busog, saka yung epekto ng antihistamine. Ay matutulog muna tayo mga kaibigan habang malipalas pa ang panahon. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You'll be just Nakapag-impake na tayo. Pero di pa tayo uwi. Dahil hindi po pwedeng alis tayo ng Paway Sand Dunes nang hindi tayo nakakapaglaro sa Sand Dunes. You'll be just fine.